Tanong, sino po ang nakakakilala kay Jesus? Taas ang kamay. Sunod na tanong, gaano mo kakilala si Jesus? Babi lang. Yung ibang ngiti ng pagkatamis-tamis. Kasi madaling sabihin, kilala mo si Jesus. Pero ang mas mahirap sagutin, gaano mo siya kakilala? Gaano kalalim ang ugnayan mo sa Kanya? Ano ang lalim ng iyong pagkakaunawa tungkol kay Jesus? Kaya nga siguro, masasabi natin na ito ang dilema ng lahat ng mga Katoliko, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi one reality among us is that many, if not all of us, are called cradle Catholics. Ano po yung ibig sabihin ng pagiging cradle Catholics? Ibig sabihin, tayo'y Katoliko na mula nang tayo'y magkaisip, sapagkat tayo'y bininyagan nung tayo'y sanggol pa. At mayroon pong certain downfall yung pagiging cradle Catholics if we take our Catholicism for granted. May certain na kahinaan na parang sabihin, Katoliko na ako. And many people fall out of the faith, nalalaglag, lumilipat ng ibang sekta kasi hindi nila na-appreciate yung kanilang pagka-Katoliko. Nandyan na Kinamuyaslan na. Kinamulatan na. At ang masakit madalas sa kinamulatan, hindi pinahahalagahan. Kaya minsan, pumupunta sa ibang pamamaraan, pumupunta sa ibang mga ritual. Kasi nga, hindi napalalim ang pagkakilala kay Kristo. Kaya mas nagkakatotoo yung sinasabi ni Santo Tomas de Aquino. At ano yung sinasabi ni Santo Tomas de Aquino? You cannot love someone you do not know. Hindi mo tunay na minamahal at hindi mo tunay na mamahalin ang isang tao, ang isang bagay, o kahit ang isang pangyayari kung hindi malalim ang pagkakilala mo doon sa gusto mong mahalin. Kaya nga kahit sa magjowa, anong mahalaga? Yung naging magjowa sila o yung pagliligawan nila? O sino mga nagkajowa dyan? Ano mas mahalaga? Yung naging magjowa na kayo? Bandang huli, naging mag-ex din kayo kasi naging mag-asawa na kayo O yung mahalaga ay yung pagliligawan? Para palagay ko karamihan dito nakuha sa santong paspasan. Mahalaga po yung pagliligawan. Bakit? Because that's where you spend sweet nothings. Ano ba yung mga sweet nothings? Ay, hindi ko alam, paborito mo pala yung pansit. Hindi mo na itatanong, mas masarap ang pansit pag may coke. And mind you, kapag walang mahabang pagliligawan, wala kayong babalik-balikan kapag namumroblema na kayo bilang mag-asawa. What makes a relationship strong ay kung may babalik-balikan kang ligawan. Because that reminds you of the love you have in the beginning. Kahit po sa aklat ng Revelation, sasabihin yan ni Apostol San Juan. Sasabihin niya sa mga simbahang nanlamig sa pag-ibig sa Diyos. Balikan ninyo yung mga unang panahon na una niyong nakilala ang Panginoon. Yung pag-ibig ninyo sa simula. The love that you had at first. Kasi pag hindi mo binalik-balikan yun, yung mga panahong doon mo pinalalalim yung pagkakilala nyo sa isa't isa, namamatay ang inspirasyon, nanlalamig, at bandang huli, bumibitaw at nagkakahiwalay. Kaya ito rin ang hamon sa atin, na muli nating balikan, kung hindi man balikan ay hanapin natin sa ating karanasan yung mga pagkakataong malinaw, yung mga pagkakataong walang paligoy-ligoy, at yung mga pagkakataong ipinaramdam ni Kristo ang presensya niya sa iyo. Kasi bilang mga Katolikong namulat sa pagkakatoliko, madalas hinahanap natin
Lalo na kapag tinanong tayo ng mga nasa ibang sekta, natagpuan mo na ba si Kristo? Kilala mo ba si Kristo? Yung pagkakataong una mong niyakap at una mong nakadaupang palad ang Diyos. Kasi yun yung panghahawakan mo eh. And I tell you, it might not come early in life. It can come in your middle age. It can come already as you journey, katulad ng dalawang alagad. Kailangan mo lang muling hanapin sa iyong paglalakbay sa buhay, kailan ka nakilala at kailan nagpakilala sa iyo ang Panginoon. Kasi kung hindi, kahalintulad mo ang isang goldfish. Kung alam po nung iba dyan yung kinukwento ko, indulge me. Ano po ba ang problema ng goldfish? Kasi yung goldfish daw, lumalangoy, paikot-ikot sa aquarium. Nakakita na po ba kayo ng goldfish? Di ba araw-gabi walang tigil sa pag-ikot doon sa aquarium, no? Pag tumigil yan, sigurado, patay. Nalunod ang goldfish. May isang nagtanong daw doon sa goldfish, bakit wala kang tigil sa pag-ikot dyan sa aquarium? Ano bang hinahanap mo? Sabi ng goldfish, kasi minsan nabalitaan ko yung isang bagay na sinasabi sa akin. Napakasarap daw ng bagay na ito. Malamig sa pakiramdam. Nakakaginhawa. Maluwalhati ang pakiramdam daw pag natagpuan mo ang bagay na ito. Kaya gusto ko siyang mahanap. Sabi ulit ng kausap niya sa kanya, ano ba yung sinasabi mong bagay na hinahanap mo? Gusto kong mahanap ang tubig. Malaki ang problema ng goldfish. Bakit? Bakit? Hinahanap niya ang tubig, nasa tubig na siya. Parang isang Katolikong namulat sa pagkakatoliko. Gusto niyang mahalin si Kristo. Hinahanap niya si Kristo. Hindi niya na-realize, buong buhay niya, kapiling niya na si Kristo. Paano natin madidiscover si Kristo? Paano natin babalikan at suriin yung ating karanasan para masabi natin nakadaupang palad ko si Kristo? Tatlong posibleng punto. Una, anong sabi doon sa pagbasa? Pinaliwanag ni Kristo sa kanila ang tungkol sa kanya na isinulat ng mga propeta. Ibig sabihin, when you open sacred scripture, you will encounter Christ. Father, yan din naman yung ginagawa ng mga born again at ng mga protestante. They open sacred scripture. Yes. But I solemnly tell you, kung ilan tayo rito, assuming that there is 500 persons here right now, there will also be 500 versions ng Kristo na makikita mo sa kasulatan. Father, ba't naman nangyari yun? Iisa lang naman ang Kristo. Oo, iisa. Pero iba-iba tayo ng pananaw. Iba-iba tayo ng takbo ng isip. Sa isang naghahanap at nagdadasal na sana'y makapag-abroad siya, baka ang Kristong makita niya konsul sa US. Sa isang nagugutom, ang Kristong makikita niya yung Kristong nagbibigay ng pagkain. Ay, politiko lang. Sa isang desperado, baka ang Kristong makita niya ay yung solusyon sa kanyang problema. Iba-ibang hugis, iba-ibang katauhan para sa iba-ibang pananaw. Father, kung iba-iba, paano natin mapapagsama at magiging pareho yung Kristong ating makikilala sa banal na kasulatan? Kaya nga po dyan mahalaga ang tinatawag na aral ng simbahan. Diyan mahalaga yung tinatawag nating magisterium. Bakit? Kasi sa magisterium, katulad nga ng sinabi sa unang sulat ni San Pedro, kami ang mga nakakita at nakilala namin ang kanyang muling pagkabuhay. Ibig sabihin, mayroon man tayong personal na interpretasyon, hindi natin pwedeng ihiwalay ang ating personal na interpretasyon sa unang aral na nanggaling sa simbahan. Kaya po, nung sinaunang panahon, huwag niyo pong gamitin criticism sa Catholic Church.
yung sinasabi ng mga protestanting may panahong bawal basahin ng isang Katoliko ang Biblia. Tama po yun. Pero bakit pinagbawal ng simbahan? Kasi noon ang Biblia ay nire-reproduce sa pamamagitan ng pagsusulat. Ano ang problema kapag sulat at hindi yung printer? Minsan yung nagsusulat, malabo na ang mata. Minsan yung nagsusulat, napapagod na. Minsan yung nagsusulat, may ibang impluwensya sa isip. At kung hindi ka nag-aral tungkol sa banal na kasulatan, mismo ang banal na kasulatang itinuturing mo ang maaaring magligaw sa iyo. Balikan na lang natin yung pagtutukso sa Panginoon sa disyerto. Anong ginamit ng Diablo para tuksuhin ang Panginoon? Mismong banal na kasulatan. To be exact, Psalm 91. Magpatihulog ka kasi nasusulat. Sa pagmamahal sa iyo ng Panginoon, hindi niya hahayaang magalusan ang iyong mga paa. Puproteksyonan ka niya laban sa mga dragon at mga leon. That's Psalm 91. Nakakakilabot, no? Kaya pwede ka rin iligaw ng isang pastor na protestante sa pagbubukas ng kapitulo, versikulo. Because he may have an interpretation of Scripture different from what the church is teaching. Kaya nga po dyan din minsan nakakalungkot ang isang Katoliko, bakit ba ako nagro-rosaryo? Saan ka magtatanong? Bakit ka nagro-rosaryo? Saan magpapaliwanag? O sino magpapaliwanag na ang pagro-rosaryo ay nakabase sa Biblia? Ang pastor o ang pari? And yet, yung Katoliko magtatanong, Pastor, bakit kami nagro-rosaryo mga Katoliko? Naturalmente, at isasagot sa iyo ng pastor. Masama yan. Wala sa Biblia yan. Siyempre, iba ang kanilang aral sa pinaniniwalaan ng isang Katoliko. Kaya po dito rin, lagi kong sinasabi at pinapaalala sa mga nagpapabinyag, huwag kukuha ng ninong o ninang na hindi Katoliko sa Katolikong binyag. Bakit? Hindi po batayan ng pagiging ninong at ninang yung pagiging best friends forever ninyo. Ano po pala ang batayan ng pagpili ng ninong at ninang? Sino ang gagabay sa anak mo para maging mabuting Katoliko? Kung ang pipiliin mong ninang ay isang born again, tuturuan ba niyang magdasal ng Aba Ginoong Maria yung inanak mo? Naturalmente, hindi. Kung ang iyong piniling ninong at ninang ay Iglesia ni Cristo, tuturo ba niyang Diyos si Cristo? Hindi. Best friend ko po di kayo magsama. Pero wag mong idamay ang anak mo sa pagiging mag-best friend ninyo. Because what matters most is that your child will be introduced to the Christ taught by the Catholic Church. Ang Kristong ipinangangaral, hindi ng ibang sekta, kundi ng simbahang itinatag ni Kristo, ang simbahang Katoliko. Pangalawang punto, nakilala nila in the breaking of the bread. Anong ibig sabihin nun? Saan ba pinagpipira-piraso ang tinapay? Sa Eucharistia. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng pakikipagdaupang palad kay Kristo sa bawat pagkakataong tayo ay tumatanggap ng mga sakramento. Itinatag ni Kristo ang mga sakramento upang matupad ang kanyang pangako sa kanyang mga alagad nang siya'y paakyat na sa langit. Tandaan ninyo, sabi ng Panginoon, ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. And if you will recall my homily with you last week on the Sunday of Divine Mercy, we talked about the sacramental life of the church. At anong sabi natin sa sakramento? Pagdiriwang ng mga tagumpay at pananalangin sa mga pagkakataong kailangan natin ang tulong ng Diyos. It is a celebration of our triumphs and milestones and an act of prayer in our struggles and trials. Ibig sabihin, parati tayong sinasamahan ni Kristo. Kaya nga, sa ating paglakad sa buhay, minsan makikita mo at tatanungin mo sa iyong sarili, sinong naging karamay ko? Sinong naging kasama kong magdasal? Sinong naging kasama ko sa pagdiriwang ng mga sakramento? Kaya nga po kung papansinin ninyo sa ating pagliliturhiya, hindi pwedeng ikaw at ang Diyos lang. Kaya sa simula't-simula pa lang ng misa, tinitingnan mo na dapat yung katabi mo.
Kasi doon mo sa katabi mo, inaamin na ikay makasalanan. Kaya nga po sa ibang mga lugar or locality, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid. Iikot ka ng tingin. Bakit? Kasi dapat nakikilala mo kung sino yung kasama mo umaamin ng kasalanan eh. Kasi may inaamin din siyang kasalanan sa iyo. In the same way that you are acknowledging that you are a sinner in front of him or her. At bandang huli, bago tayo tumanggap kay Kristo, anong sabi? Magbigayan kayo ng kapayapaan. Ang problema kasi ng iba, pag nag-peace be with you, peace be with you, peace be with you. Ano ka, pusa? Pag nag-peace be with you, umikot naman sana yung paningin mo. Problema nga lang, kung yung katabi mo, yung kaaway mo, talagang minsan magkaka-stiff neck ka. Peace be with you. Ay, ang demonyo nandito. Wala, peace dito lang. Pero yun na yung punto eh. Na kung yung katabi mo ay kaaway mo, ibig sabihin sa liturhiya, para mas makilala mo si Kristo, maging ang kaaway mo ay kailangan mong batiin ng kapayapaan. Dahil pag sinabi naman ng ilang simbahan, ipinagdadasal natin ang lahat. Hindi sinasabi ng simbahan na hindi natin ipinagdarasal yung mga taong salungat sa simbahan. Because even if Donald Trump is criticizing Pope Leo XIV, kasama si Donald Trump sa ipinapanalangin natin. Kahit na minumura tayo ni Duterte at tinatawag tayong mga hipokrito, o baka may mga Dutertards dyan ha, isinasama pa rin natin sa dasal ang kabutihan ng kalagayan ni Duterte. Because we are a universal church. At ang unang-unang susi sa pagkakilala kay Kristo sa pagbabahagi ng tinapay in the Eucharist and in the liturgy is that we are inclusive. Ano ibig sabihin ng inclusive? Sabi nga ng isang kanta, lahat tayo'y tanggap at nagmamahal sa Kanya. Yun, ay wala sa tono, maagapit. Tinatanggap lahat at walang itinataboy palayo. And that's the beauty of the liturgy. Kasi sa liturhiya, sa pagpipira-piraso ng tinapay, pinagsasama-sama ng mga tao, pinagsasama-sama ng bayan ng Diyos ang kanilang mga panalangin. That's the reason why a priest extends his hands in the presidential prayers. Bakit po ba nakataas ang kamay ko, wala namang tumututok ng baril sa akin? Because the extension of the hands of a priest, the orange position, is an act of gathering the prayer of the community and expressing that prayer as one prayer of the church. Kaya nakaganyan ang kamay ng pari. Kaya pagdating sa ama namin, ang pari ang nakaganyan at yung mga tao is recommend na nakapray. Bakit? Sinong nagtitipo ng mga dasal? Yung pari. Sinong nagbibigay ng kanyang dasal? Mga tao. That's why the difference in the position of our hands. Ganun kalalim ang mga simbolong ginagamit ng simbahan sa kanyang pagdadasal sa Diyos. And in that act of prayer, we encounter Christ and we form the body of Christ. At ano po yung panghuli? Kasi po, hindi lang sa pagbubukas ng kasulatan, hindi lamang sa sama-samang pagdarasal, kundi sa ating karanasan. Sa bawat pagkakataong tayo ay naglalakad sa buhay, nagpapakilala sa atin ang Diyos. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Baka yung katabi mo ngayon, sa pag-uusap niyo mamaya, ay maging daan para makilala mo si Kristo. Kaya nga sabi ko, your encounter with Christ does not need to be somewhere when you were young, does not need to be somewhere when you were middle-aged, not even kung kailan matanda ka na, kasi hahanapin mo at what point in your life Christ has revealed Himself to you. Ako po personally, I have a cherished experience. But I tell you, hindi ko po nakaranasan yung cherished experience at hindi po yun ang dahilan ba't ako pumasok ng seminaryo. Nasa seminaryo na ako at malapit na akong ma-ordain na pari, saka ako naranasan yung tinatawag kong cherished experience na yun. And when did that happen? I was 25 years old then. So ibig sabihin, 19 years ago? My God, ang tanda ko na pala. At hindi niyo po na itatanong, magkaedad kami ng diocese. Because I was born 1982 when the diocese from being a prelature was declared to be a diocese. March ako pinanganak, November naging diocese.
ang Diocese of Iba, 1982. Kaya nung nag-celebrate ng Silver Jubilee ang diocese, kaya sa Golden Jubilee ng diocese, golden din ako. In a very beautiful liturgy in the cathedral, hindi ko po alam ang dahilan o ayaw ko na lang ulit-ulitin pa, but I did not join the service. Hindi po ako nag-serve kasi seminarista ako that time. 25 years, meaning 3 years to go, magiging pari na ako. And I was asking the Lord, Lord, ano bang ibig sabihin ng maging pari? Kasi pag hindi mo sinabi sa akin, mas gusto ko nang lumabas. So most probably, nasabi niya kasi pari ako ngayon. And I never realized that at that very moment, Christ was talking to me and telling me what it means to be a priest. At napagtanto ko lamang iyon in the middle of the celebration. Nakatingin ako sa altar, sa katedral, napakaganda ng ayos, magarang-magara. Ang mga pari lahat nakadamit pang pari. Ang obispo, ang siyang nangunguna ng pagdiriwang. Ang mga seminarista, nakabihis, na para bagang papunta na sila sa pagiging pari. I was in my shirt, nakatayo sa isang sulok ng katedral. But I realized that I was standing in a corner where Christ was talking to me. At paano siya nangusap? Paglingon ko, galing sa tingin ko sa altar, nakatayo pala ako sa tabi kung saan nila inilaga ang Santo Bangkay. And when I looked at the Santo Bangkay, it seemed that Christ was telling me, they are priests because I was a priest first. At saan niya pinakita yung kanyang pagkapari? Nang siya'y nahiga sa libingan ng 3 araw. To die to himself is his priesthood. At doon naging malinaw sa akin, anong klaseng pari at ano ang pagkapari na aking papasukin. At kasama dun sa pagkaparing iyon, ang minsan, gusto ko mang umuwi, pero uunahin ko yung schedule. Alam nyo yan. Gusto ko mang magbakasyon, pero ang tagal kong hindi nagbakasyon. Gustuin ko mang isipin muna ang sarili ko. At ang hindi nyo lang po alam minsan, talagang gusto ko nang humiga dahil masamang-masama ang pakiramdam ko. But I still say Mass. Bakit? Kasi ang pagkapari ay yung mamatay ka sa sarili mo para bigyan mo ng buhay ang iba. Yung minsan kahit ayaw ko nang makinig sa mga sinasabi, but I listen. Minsan gusto ko na lang manigaw. Kasi that's the easier way. But oftentimes, kailangan mong manahimik. And be patient. Because priesthood is to die to yourself so that others may live. Mahal mo si Kristo? Hanapin mo siya. Kilalanin mo siya. Sapagkat yun lamang ang paraan upang maging mas tunay ang pagmamahal mo sa Kanya. Amen.